Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang mapagpala po at good vibes na umaga, hapon man o gabi sa inyong lahat. Itwork nyo po ako sa pangalang Jormin. Twerk naman ngayon. Kuya E, sino ba ang nagpasimula ng mga intro na yan? At nahawa po ako. Kuya E, sa pananalita, sa itsura, hindi po ako halata. Ingat na ingat po ako sa aking pagkatao bagaman may mga ilan na rin po na naaminan ko kung sino talaga ako. Mahirap din kasi ng tagong-tago pero masasabi ko na nakakaya ko naman. Ang tanging kahinaan ko sa pagkagusto o sabihin na nating pagkael, minsan sa parehas na kasarian ay tuwing ako po ay nakakainom. Ang init ng katawan, ang init ng alak ay mahirap talagang pigilan. Lalo na, Kuya E, kung andyan na sa harap mo o sa tabi mo ang taong nais mo at matagal mong pinapangarap na malantakan. Atsache? Kuya E, nangyari po ito way back 2015 po sa isang bahay po ng aking pong kaibigan. Ang mga tropa ko po ay mga masasabi mong mga barako. May mga girlfriend at may asawa at ilan lang kaming single. Pero sa lahat sa kanila, siguro itong si Robin ang hindi ko makailanman malilimutan o sadyang mahirap kalimutan. Siya po yung aking kaibigan na sinasabi ko na sa kanilang bahay. Hindi ko akalain na sa isang araw naming pagsasama sa isang outing, makikita ko ang lahat sa kanya. Magbibis na sana ako Kuya E nang pumasok ako sa bathroom na hindi ko alam ay naroon pala siya sa isang cubicle. Nakasara kasi pero nang itulak ko ay bumukas. Nagulat ako na tumambad sa akin ang katawan ni Robin at ang kanyang paps na alam mong walang malay pero mukhang sabi nga ay may ibubuga. Nagulat din si Robin at sabi niya, "Oh, ikaw pala, sira kasi itong lock." Sabi ko, "Sorry tol." Sakto naman na may nabakante ng isa pa kaya sabi ko, "Eto pala tol, meron na." Inoffer kasi niya na hintayin ko na lang daw siya. Ewan ko nga ba, natapat din na sabay-sabay ang mga magbibihis at pero 4 lang kasi yung bathroom dahil hindi naman kalakihan yung resort. Kuya E, that day, hindi ko alam paano papahupain ang nararamdaman kong L sa katawan. Nadulot sa akin ang katawan ni Robin at ang aksidenteng pagkakakita ko sa kanyang paps na talagang nam-nam-nam. At dahil nga doon Kuya E, sorry to say na doon mismo habang tila ba naliligo ako, naririnig ko ang boses niya ay nakikipagkwentuhan ay may sawang tumayo at nagpaluwa ng aking venom. Oo Kuya E, ang aking pantasya ay aking pinakawalan. Iyon ang unang naganap na pagpantasya ko sa unang beses kong pagkakakita sa kabuuan ni Robin. At simula noon Kuya E, tila ba ako na adik sa pagtingin o paghihintay na makita muli ang kaniyang kabuuan. Laman ng tila ba hindi lamang gabi, umaga, basta maisipan at magtayo si Paps. Hindi ko naisip na ang isang beses na yon ay magdudulot sa akin ng kakaibang nginig sa aking katawan. Makahulog brief naman kasi talaga itong si Robin, Kuya E. Bukod sa pagbabasketball, pagje-gym, nangangayarapan ng motor. Minsan nga akong natanong, ayaw ko raw bang subukan ang mga bagay na yon kasi hindi talaga ako mahilig. Pero kahit ganon, hindi ako kailanman pinag-isipan ni Robin ng kung ano man. Marami kaming tropa na sanggang dikit Kuya E. Ang kanyang girlfriend mabait din naman. Siya si Chona. Kaya sabi ko sa sarili ko, sapat na rin nga siguro na magkaibigan na lang kaming dalawa. Minsan kapag mga lasing na kami Kuya E ay may mga pagkakataon na nakakasubok ako. Pero sa takot ko, hindi ko natutuloy man lang ang nais kong pagdampi ng aking mga kamay doon sa bahagi ng kaniyang harapan. Maraming beses yun Kuya E na napigilan ko ang aking sarili. Dulot ng alak, tumatapang bigla pero binabawi ko. Hindi ko talaga napalapag ang aking kamay pero sanginig at takot ko na baka mahuli ako ni Robin o dahil sa nginig at takot.
Pero Kuya E, sa isang birthday na kinanap nga kina Robin, birthday ng isa naming tropa, ay hindi ko akalain na malalasing rin ako o mas tatapang pa ng tuluyan. Pati sila ay kapwa mga lango sa alak. Si Robin nagkanda suka-suka tapos nag-ilom ulit. Tila inumang walang katapusan. Nang halos makatulog na lasing na si Robin, Kuya E, at wala ang kanyang girlfriend, ay pinahatid sa akin sa kwarto. Lasing na lasing, halos hindi makagulapay. Iba talaga siguro ang tama ng alak. Nilapag ko si Robin sa kama niya, tipong nilapag na may halong manyak. Nakapako ng walang hirap ang kanya. Tumayo na sana ako o tatayo na sana ako at babalik sa baba, pero may kung anong naisip ako na gusto ko talagang malasap yun. Doon kahit kabado, dala nga siguro ng alak, tumapang sa pagbukas ng zipper niya. Gumalaw si Robin. Tapos yung tipong inaawat niya ako sa ginagawa o naiirita siya, pero alam mong hindi niya kayang lumaban. Hanggang sa nahawakan ko na yun at nang walang buhay, napalunok ako, Kuya E, kasi nasa harapan ko na ang matagal ko nang pinapangarap. Pero tama ba itong gagawin ko sa kaibigan ko na walang laban? Nanginginig ako, Kuya E. Si Robin naman ay yung talagang nasa lagay na lasing na lasing na lasing. Tila ba siya yung tulog na nananaginip na pinipigilan ako sa ginagawa ko, pero naroon ako sa bahagi na doon ko po ninamnam ang kanyang paps na pilit kong ginigising. Namoy-amoy at mapanghiman ay naka-enjoy pala na magawa ko yun sa wakas sa kanya. Alam ko, inabuso ko ang kaibigan ko sa ginawa ko, pero naroon na talaga yung tapang ko. Tumagal yung ginagawa ko hanggang sa naramdaman ko na iyon ay tumayo ng bahagya. Narinig ko po dati sa inyo sa natanong nyo kung posible ba yung ganon na tulog at hindi alam. Yes po, hindi po. Pwede po yun na mangyari na bagay na yun, at siguro dulot na rin po ng kalasingan, yung tipong baka sa pagitan ng kanyang pagtulog o panaginip o tila ba nagdudulot ng pagkamanhid. Sobrang tinayuan ako sa nangyari at talagang in-enjoy ko yun. At sa pagsabog ay doon ko na nanamnam ang malaalak din na lasa kasi maaga pa ay nag-iinom na kami. Mabilis naman ako, Kuya E, na nakapagpasabog at binalik siya sa kanyang pwesto. Sakto din na biglang may kumatok. Hinahanap pala ako at buti ay nakapag-ayos na ako at naayos ko na rin. Si Robin. Nung gabing yun ay nakapag-inom pa ako at nalasing at natulog sa sala ni na Robin. Hindi ko alam, Kuya E, ano nga ba yung kahihinatnan, pero aaminin ko na talagang ninamnam ko ang krema at hindi ko maiwasang maisip pa rin ang kanyang paps. Kuya E, nung umaga nagising ako ng alas 7 at mga tulog pa ang ibang mga nakitulog doon sa iba't ibang lugar sa sala. Nagbihis ako at aktong uuwi na nung bumaba si Robin. Tinatanong sino raw yung naghatid sa kanya sa kwarto. Sumabad naman ang isang tropa na siya raw ang naghatid, kaya hindi na ako sumagot. Hindi ko rin malaman sa sarili ko sa lakas ng hangover at iniisip ko, bakit ko nga ba nagawa yun sa kanya? Dumukha naman talaga siyang walang maalala o hindi niya alam. Pero Kuya E, after that day, nahiya na akong i-approach si Robin na sakto naman na naging abala din sa kanyang buhay. Nagyayaya pa rin naman siya ng gimmick sa tropa, pero hindi na siya ganun nangungulit. Sa tingin mo, Kuya E, ay alam kaya niya yung nangyari? Di ko masigurado. Pero kung sinasabi mo na posible naman talaga yung ganun at saka yung lasing na lasing, baka nga. Pero sa akin naman walang naikwento ang ibang mga kaibigan namin o naging issue. Hindi ko alam kung takot lang ako sa nangyari, pero hiyang-hiya ako kay Robin. Lumipas sa mga taon, parang naging hindi na ganun ka-active ang grupo namin at kami din ni Robin ay hindi na nagkikita. Naisip ko, Kuya E, siguro alam naman niya yung naganap sa aming dalawa, pero tila ba siya ay yung nahiya pa sa nangyari o ayaw na lang niyang isipin yung mga bagay na yon. Kuya E, last week nagkaroon kami ng reunion at sa mahabang panahon ng aming pagiging busy ay tila ba bumalik sa lahat ang aming mga pagkakaibigan. Iba-iba man ang buhay, Kuya E, pero naging masaya naman ako kasi siya yung Robin pa rin na kilala ko. Hindi ko na naulit yun, Kuya E, till now, pero hindi pa rin mawawala ng hanggang ngayon siya pa rin ang laman ng aking pantasya.
Si Robin din po ay may 2 anak na at ako naman po ay may 1 na. Hanggang dito na lamang po at salamat po Kuya E. Jormin. Okay, may anak ka na. Okay. Maraming salamat sa iyo. Jormin Noel, talagang hindi ko rin maisip kasi sa pagkakakwento mo, talagang parang tipong talagang sinamantala mo, no, yung kaibigan o tropa mo, no, do hindi niya nalaman or kung nalaman man niya o baka nahiya na rin siya or para na lang hindi ka na lang din mapahiya, no, kasi para hindi ko rin talaga maisip na ganun matatapos ba siya ng ganun nang hindi talaga niya nalalaman. O well, sinabi mo na pwede rin naman, no, pero yun sana nga ay hindi dun dahil kung bakit kayo mga nag-iwasan ng mga sumunod na mga pagkakataon. Pero ngayon naman ay importante nakapag-reunion kayo at alam mo na okay pa rin naman kayong dalawa. Sana susunod wag mo nang ulitin yan. Muli, maraming salamat sa iyo, Jormin, at muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.